Once again, ito na naman ang inyong kaibigan, ang inyong kamanukan. Walang iba kundi si Mang Mags. At kitang-kita nyo naman po, tayo ay nagmamaneho, madilim pa. It's 4:30 in the morning. So on the way po tayo sa ating farm para na naman sa isa na namang delivery ng RTL. May mga nagtatanong po bakit daw ang delivery ng RTL ay gabi or umagang-umaga. Kasi po, kailangang gabi or umagang-umaga para hindi mainit ang panahon. Kasi kapag mainit, malaki yung possibility na ma-heat stroke yung ating mga manok. Mamamatay po sila. Halimbawa, as early as 1 a.m., 2 a.m., nag-uumpisa na po kaming mag-load ng manok sa delivery truck para after ng loading, uusad na po yan papunta sa destinasyon. Subalit kapag ganitong medyo malapit-lapit, parang ganito, 4:30, darating kami doon ng mga 5 a.m. Maglo-load kami, saglit lang naman kasi dito rin yung pagdadalan sa San Carlos, kaya malapit lang yung travel time, saglit lang. Pero kung sakaling halimbawa yung delivery namin ay sa south, as far as halimbawa Batangas or halimbawa sa Ilocos Sur, Ilocos Norte, as early as 8 p.m. po ng gabi, naglo-load na po kami. Lalo na kapag yung isang truck, yan, halimbawa 3,500 or 3,000 heads, yan, nilo-load na po namin yan ng alas 8 ng gabi. Tapos matatapos kami halimbawa 1.5 hour na loading, and then biyabiyahin na po yan. Tapos mabagal lang po yung takbo, darating na yan siguro mga 1 or 2 a.m. sa Ilocos Norte, or siguro mga 4 kapag Ilocos Norte. Ganon din sa Batangas. Pero the following day na, no? Kasi kumbaga kumabila na yung petsa. Pero kung yung mga delivery naman po ng halimbawa yung tawid dagat, gaya ng yung suki ko dyan sa Leyte, Samar, si Sir Enon. Ayan, sa mga taga dyan po sa Samar, Leyte, ayan, kung kailangan nyo ng RTL, siya po yung i-contact nyo dahil malapit na po siya dyan sa inyo. Si Sir Enon Ruiz Danyas. So, halimbawa po, pag umalis po ng Biyernes dito ng gabi, loload po kami ng mga alas 6 ng gabi. Kakarga na po kami. Darating na po ata siya dyan sa Leyte, mga Lunes na po eh. So, imagine, ilang araw na biyahe. Yung manok, andun sa truck. Sinasakay po yan sa barko, sa roro. Tapos pinapakain daw ng mga panahon ng pakwan, melon, yan pinapakain nila, pinapatukan nila. Ganon po yung hirap. Ang kagandahan po, kapag kondisyon yung manok, wala naman pong mamamatay. Gaya po nung mga nakaraang pinatawid natin, out of 6,000 heads na manok, 2 truck po yun, ay wala pong namatay. Nakarating po sila ng Samar na very safe. Kaya lang, baka tanungin nyo rin, magtaka kayo kung magkano yung delivery charge dyan. Yung isang truck po ata, nasa 150,000 yung pamasahe. So kapag 3,000 po yung karga, lumalabas po na 50 pesos yung pamasahe ng isang manok. 3,000 heads times 50 pesos yun, 150,000. Kung sakaling 2,000 heads lang naman yung kukunin nyo, ganun pa rin po yung delivery charge nila. 150,000 per biyahe po yun. Maximum po na karga ng truck ay 3,000 heads. Hindi naman po pwedeng dagdagan pa yun kasi magsisiksikan na po dun sa crates. Baka madisgrasya yung manok. Yung mga nag-i-inquire sa atin na taga dyan sa Visayas at Mindanao, talagang hiningi ko po ang inyong pangunawa, ang inyong pagpasensya, sapagkat ganun po yung sitwasyon. 3,000 heads po yung kailangang minimum dahil sa mahal po nung pamasahe. Ngayon po ang sistema dyan, chip in kumbaga. May kukuha ng 100 heads, 200, 300, 500, 250, 1,000. Tapos kapag nakabuo na ng 3,000, may schedule, tapos yun padadala natin dyan. Pero sa mga naman, pwede naman kay Sir Enon. Kasi nag-grow na rin siya ng RTL niya dyan eh. Natuto na rin siya. So, ganito lang po yung buhay ng
magmamanok. Tiyagaan lang po. Lagi po nating tandaan na anumang uri ng ating negosyo na papasukin or pinasok ay kailangang may tiyaga po tayo, masipag po tayo, at syempre ang palagi kong sinasabi, ang diskarte. Baliwala ang sipag at tiyaga sa taong walang diskarte. Paano po? Dito na po tayo. Panandalian ko munang puputulin yung ating video. Ayan, so nagre-ready na po sila. Kakarga na po kami sa ilang sandali. Maraming salamat po sa inyong panonood. Palagi po tayong mag-iingat. God bless po. Thank you.